So, sa ating camping ngayong araw, ang pupuntahan natin ay isang lugar sa bandang Dolores, Quezon. Actually, para siyang boundary pa ng Laguna at Quezon. Parang dulo ng Laguna, ganun. So, ang pupuntahan natin ay Peace in Nature Private Resort and Campsite. So, check natin mamaya. Diyan tayo lang tayo kapag dito, pero meron nag-offer nito sa bahay ko. Bahay daw. First, ang laki ng bahay. Maximum of 20 kaya. Mas laki. Halika na. Sarado yun na maglalak yun. Mama, meron siya. Yan nilalak. Oo, meron anak. Yung tagayan na yung Yan. asan? Asan daan? Patay na lang. Dito ko muna. Yeah. Medyo uring ko din. Iya, hindi ako liligo sa ilog.
Yan. Akin yan. Akin yan. Lamok daw. Lamok? Di. Parang hindi yun lamok. Di ata yun eh. Yun eh. Oh, lagyan niya kita. Sabaw. Kailangan ko muna siguro Yan tanggalin. din. Sa gusto mo rin, okay? Sige. Lalagyan mo na yung sabaw. No, necklace. Sabog mo na lang. Tubig. Big tapos juice. Ikaw, tubig. Ako yung juice. Ito yung swimming ko. Tanggalin mo na yung bracelet mo. Baka mawala eh. Dan. Ganun. Pagkatapos ng isang solid na pananghalian, solve. Welcome sa Peace and Nature Farm Resort. So ito yung place, napakalawak nung camp area. So dito kami lang, tapos meron parang villa doon na pinapaupahan. Ito yung daanan, doon tayo dumaan kanina kung nakita nyo sa video. Papasok. Ito, may mga mangilan-ngilang sasakyan din. Pero dito sa pinaka campgrounds, kami lang, solo namin. Yan. Meron din kasing ano dito, pool na ang dumadaloy na tubig ay natural. Galing sa bukal. So, mamaya ikutan natin yun doon. Nagpapahinga lang sila kasi kakakain lang eh. Ito. So ito, parking area pa rin to. Yan. CR, mamaya silipin natin lahat. Ang ganda lang kasi tahimik yung lugar, hindi siya crowded kahit weekend ngayon, Sabado. Ngayon yung weekend nakakatapos lang dumaan ng bagyong Opong ba? Hindi ako nagkakamali. So far okay naman na yung weather. Simula kaninang umaga hindi kami nakaranas ng ulan. Humahangin-hangin ng konti pero never pa umulan dito. So dito ito sa Dolores, Quezon. Parang bungad lang siya ng Quezon actually. Parang boundary pa siya ng Laguna. Ganun. Ganda guys. Dahil pwesto. Mukha lang magulo yung ano namin ngayon kasi kakatapos lang namin kumain. Tapos nag-set up ako ng mga ilaw. Ayan. Nagpalit na rin ako ng aking swimming attire. Palit na ako ng short kasi nakamaong na short ako kanina. Yun. Mukha lang magulo pero okay lang yan. Ayusin pa namin yan mamaya. So mamaya balik tayo. Silipin natin yung pool na natural na tubig galing sa bukal ang umaagos. Sigurado napakalamig dun. So ngayon nag-ready na kami para bumaba dun sa pool. Bali ang binayaran pala namin sa entrance ay 320 pesos per head. Tapos free na yung car park or your car camping. Tapos si Jared na maliit 4 years old libre. 100 sa aming tent na medium size with tarp awning. Ang check-in namin ay 10 AM and then magche-check out kami bukas ng 3 PM. Kami ang nag-set ng oras na yon.
tinanong namin what if gantong oras ang check-in at gantong oras ang check-out, kasi ang unang sinabi nila sa akin ay 4 PM check-in, 8 AM check-out, which is 120 lang. Medyo alanganin sa akin yung oras kasi, di ba, 4 PM to 8 AM kinabukasan, parang 10 bits na 10 bits, tapos ang aga mong aalis, di ba, di rin naman biro mag-setup, tapos alam mo yun, hindi sulit. Yung 10 AM check-in at 3 PM check-out kinabukasan ay mas sulit para sa akin. Kaya naging ganun ang presyo. So malaki-laki rin yung difference, pero kung ikukumpara mo sa ibang mga campsite, mura pa rin yun, kasi yung binayaran namin sa tent na pang 4 person is 100 pesos lang. Tapos kasama na sa entrance yung car camp, di ba? Yung makakapagtayo ka ng tent sa gilid or sa harap or kung saan man ng iyong sasakyan or ng iyong motor. Sa iba kasing campsite, iba pa yung bayad sa car park, iba pa yung bayad sa tent, iba pa yung bayad sa mismong entrance ng tao. So ayun, okay pa rin siya, mura pa rin siya sa 320 per head. So yun, next silipin natin yung mga amenities like yung lababo, CR, and then proceed tayo sa pool. So mula dito sa aming area, lakad konti, dala ko yung cooler. Dinala ko na yung buong cooler. Andito may ibang mga ulam namin. Lapit lang naman eh. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina na ano. May parking space pa para dun sa resort. BCR? Ito natin. Ano yan tayo pwede magtanong? CR. Check natin yung kanilang CR. Ayan, may mga tambayan pa dito. Ito. Ayan, o diba? Ate, ito public use to, mga customer. Shower area. Tapos ito. Ayan. Mabuhangin lang, pero maputik lang. Ayun talaga, maputik ngayon kasi nag-uulan. Which is normal naman. So, kompleto naman. May maayos na lababo, may maayos na CR, may maayos na parking. Ay, may binayaran pa pala kami, kuryente. So, nakisaksak kami, tapos pinahiram kami ng bantay ng 10 meters na extension, kasi maikli yung extension namin. 100 pesos lang. So, di na kami mahirapang mag-charge ng mga gadgets, ganun. Muna kayo. Hindi namin alam. Hindi ko rin alam eh. Hindi namin alam. Ito si ate. Oh, May swimming na kayo. Ito? Ayun, yung villa na pinapaupahan. Ayun o. Hindi natin ma-check kasi may umuupa ngayon mga customer din. Hindi ko sure kung overnight din sila, pero medyo hapon na sila dumating, kaya baka. Tapos syempre as usual, basta Ilog Gaming malamang may matarik talaga na ano, tatahakin, which is normal naman na. Sanay na kami. So bago pa man makababa ay meron din palang lababo din eh, at ihawan. Nice. Tapos sa kabila, oh, may CR din. Pakita natin, check natin. Wow, kumpleto. Dapat pala nagdala na rin kami ng mga pamalit. At ito na yung pool. Ito na guys. Eh, may mga cottage. Alam ko itong mga cottage na to pinapaupahan sa mga day tour. Pero pwede naman siguro natin gamitin kung wala namang magamit, di ba? At ito na. Yuhuu! Oh yeah. Nice pool with ice cold beer. Solved na.
So ito yung pool. Check natin dito. Ayun, may mga cottage pa dun. Dami. Malawak yung area. Ito pambata. Mababaw lang to, oh. Yun, oh. Woohoo! Ito, 600 whole day na yan. Tapos ito, 1-2 kasi may video, okay. May ano ba kayo dito, kuya? May pag 10 PM patay na yung mga sounds ganun or hindi? Hindi kayo strict sa ganun? Kung po, pwede pong mag-sub. Pwede. Hanggang umaga. Wala pong limit. Walang limit. 800 po yun. Ito, 800 tong cottage na to. Yung dalawa doon ay tig 400. Yung kanina. Ay, yung lamesa. Ayun, yung nadaanan natin doon guys na ano. Yung lamesa lang siya. Ay 600 doon. Ito naman tent na may mga upuan at table, canopy. Yan, 600. Thank you, kuya. Ano pangalan mo, kuya? Robert po. Robert. Yun, si Kuya Robert. Thank you. Okay, so kunin namin yung aming mga camping chair. May nakita kami magandang spot dito na bilog. Tapos ang gagawin na namin table is yung cooler na lang. Yes! Huwag na tayo puwan. So ito yung pool. Yun, napakita ko naman sa inyo kanina yung isa pa doon. Medyo, di ko sure kung mas malalim, pero linaw ng tubig. Tapos, hindi ko alam kung makikita niya, may mga maliliit na isda. Yun. Si ate nakahuli kanina isa. Yun. Tapos ito naman yung kiddie pool. Check natin kung gaano kalalim ito. Gambewang. So, pwede sa mga malalaking bata. Pero sa mga kasing laki ni Jared, negative. Ang ano ko doon, papalitan ko ng katop. Yung pag-18 lang, yun ang ano, tatapos. Sa 13 lang, yung 17. Yun ang tatapos ko. Lumain ko ng Actually, sakto lang yung lamig niya. Kasi, di naman kasi umulan ngayon. Di ko lang sure kapag maulan. Tsaka, di ko rin sure. Baka malinaw pa rin naman pag maulan dito. Kasi, bato-bato yung ilalim kung mapapansin niya. Kailangan nga lang nakatsinelas talaga pag lulublob. Kasi masakit pag nakapaa. Kahit dito sa mismong sahig niya. Pero sarap, grabe. Yung mga best na puntahan. Actually, mas preferred ko rin naman talaga yung mga ganito kaysa dagat.
Relax. Isa sa nagustuhan ko dito guys, bukod sa mura yung camping, malinaw yung tubig, di rin naman ganong kalayuan itong mismong pool dun sa pinagpepestuhan namin. Hindi siya crowded. Sabado ngayon weekend. Ito lang yung mga tao dito ngayon. Ayan lang. Merong isa dun sa cottage na tig 1-2 ba yun? Ayun, dun. Tapos ito sila sir. Ito mukhang isang buong family sila. Tapos kami lang. Kami din na kami nag-cottage syempre. Kinuha na lang namin yung mga upuan. Tapos cooler na lang yung table. And then konting beer. Chill lang. Goods na. May konti pag medyo dumilim. Prep ng dinner. Tapos yun, chill lang ulit. Sarap. Highly recommended ang Peace and Nature Farm Resort. At gusto ko tong balikan. Tapos magto 2 days kami. Pero mas gagawin bongga. Magdadala kami ng speaker, laptop, gitara, lahat ng pwedeng trip. Syempre, marami kang magagawa sa 2 days eh. Sarap. Highly recommended. For the views! Ikaw anak! Wag! Masakit yun! Wag! Masakit yun! Hindi, yung ginagawa lang niya. Kakaligo lang namin. Galing dun sa baba kanina. Bali dito, malapit sa pinag-i-stayan namin, merong isang puno na, ayan, punong-puno na ilaw. Tapos, ito yung area namin. Simple lang naman yung setup namin. Tapos, ayan, may mga konting pailaw kami. Sindihan natin isa-isa. Ayun. Yan. And then, ito. Mga Shopee lang na ilaw. Yan yung pinaka-bright. Pero ilagay lang natin sa middle lang. Ito, buksan din natin. Lagay din natin sa middle lang. Yan. Yan, dyan na lang siguro. Wala mang kaso nakabukas si Sandy kasi hindi man gagamitin eh. So, in front view, yan. Yan ang setup namin. Okay din, kasi marami kami ilaw. Liwanag din. Diba? Habang si Macy's ay abala mag-prep ng dinner. Actually, simple na naman yung dinner namin. Magpiprito lang na itong parang spam. Yummy pork luncheon meat. Available sa Dali. Ang numero 1 convenience store ng Cavite. Wala pa itong 100 pesos, 8 pieces, napakamalasa. Halos daig niya pa nga yung mga totoong spam eh, kung tutusin. Kung sa pasarapan lang. Hindi man kanipisan o kakapalan yung kada slice. Pero masarap. Tapos lagi rin ako bumibili nito. Kasi pwede siya pang ulam, pwede rin pang puluts. Yan lang, okay na kami dyan. Tapos ako naman, ang aking mission ay iiyaw. So meron tayo netong portable na ihawan. Madali na naman siya assemble. Sa mga nagka-camp, alam niyo naman to. Ganyan lang, papasok-pasok nyo lang. Tapos patong nyo yung screen sa taas. Ganyan. Yan, ano ka ng ihawan. Tapos mamaya maghahagilap ako ng kung meron man, kasi di ba nag-uulan, Sabado kasi ngayon, di ba? Tapos Friday nanalasa yung bagyo. Hindi natin, baka meron tayong mga mapulot ng mga tuyong branch ng kahoy. Try natin mag bonfire
hindi man siya magiging ganong kalakas. At least, kahit paano. Tapos dito natin ilalagay. Pero for now, pabaga muna tayo. Pero syempre, habang ginagawa natin yon at wala pa tayong hapunan, meron tayong malamig na Tiger na sabi 6.9% alcohol volume. So same dapat sa Red Doors, pero tingin ko mga nasa ano lang siya, mga 6% lang, ganon. Kasi nakakailan na ako. Na pa rin akong tama. Sa Red Doors yan eh. Medyo bubulol-bulol na ako ngayon. Tulad sa mga dati nating camp na, alam mo naman, eh, ito talaga. Nanginginom tayo eh. Hindi natin palalampasin sa bawat camp ang ano, mag-shot ng konti. Or marami. Or whatever. Siyempre eh, kakam ka na rin lang, eh, enjoy mo na yung sarili mo, diba? Kasi isang ano, something or charger mo na para mag-charge si Jared. Nak, papatay ng electric fan. Nak, ang galing oh. Dahil may butas yung grills nung ihawan dito sa gilid. Pag tinapat ko yung electric fan dito nang walang stand, gumaganon yung hangin. Amazing. So funny. Okay, chicha muna tayo. Wait, may insekto. Ako yung mamuulan. Dinner natin itong spam ala Dali. Nene. Pero masarap ah. Nene. Yung ano to, solid to. Kasi pinupulutan ko nga ito eh. Sarap to. Para mas masarap pa nga siya sa actual na spam eh. Tapos kinamagahan, onting lublob. Pwede tayong order, pwede rin ano. Hindi pwede. Asan yung menu? Andyan. Ito. So guys, nagpapa-order din pala sila. Pero ito, tingin ko, dahil iba yung pangalan ng ano, nung mismong nasa menu. Sa labas to, tapos merong 100 pesos na delivery charge. Medyo pricey din kasi yung mga pagkain. Pero kompleto, may breakfast, may ano to, chicken, Japanese, kambing, vegetable a la carte, sizzling, beef menu, salad, rice, seafood, desserts, merienda, just me po, napakadami. Pero medyo pricey siya, kung tutusin. Para na siya talagang ano, yung alam mo yung mga price ng mga restaurant talaga. Ano pa? Medyo pricey siya. Tapos dito naman, ano yung tindahan nila? Ano ba? Kanila talaga yun dito. May tindahan siya pero hindi naka-open. Ayun, may tindahan, nakakabili dito ng uling, Red Doors, mineral. Pero hindi siya parang sari-sari store talaga, di ba? Hindi siya parang sari-sari store talaga. So kailangan nyo kausapin yung mismong bantay. Kung sakaling may mga kulang yung mga dala nyo. Katulad sa amin, nagdagdag kami ng beer. Tapos, ano ba? Hanggang alas 8 lang. Yung tindahan hanggang alas 8 lang. Pero ito, unfortunately, hindi pa namin natanong kung hanggang anong oras
pwede umorder at magpa-deliver. Pero may number naman. Yan, tawagan mo nga ito mamaya. Pagkasal ko kumain. Kung gaano kasi. Confirm natin to kung hanggang anong oras pwede magpa-deliver. Pero hindi siya libre, hindi libre yung delivery. Merong 100 pesos na delivery charge. Okay. Check natin kung all goods na yung ating tilapia na nasa foil. Kasi nangangamoy na. Bango. Luto na nga mga sir. Okay na to. Next is tignan muna natin yung ating baga. Goods na yung ating mga tilapia na napakabango, solid. Okay. Set po. I love this. Bismillah po marimar. Ang pusit hindi naman kailangan sobrang lutong-luto. Half cook lang or 3/4 cook. Okay na yan. Goods na yan. Sa laki ng mga pusit na to, parang isa-isa lang natin siya may isasalang. Hindi natin sila may isasalang ng sabay-sabay. Mga insekto guys. Alright. Haha. Set po. Okay. All goods na yung ating pusit. Umuusok-usok pa. Juicy. Half cook lang. Hindi naman siya sobrang lutong-luto kasi coconut kapag pag lutong-luto. Tapos yung ating tilapia pinakaliskisan kasi pero all goods pa rin naman. Hindi naman siya na overcook. Sarap. Puro seafood. Hindi pala. Hindi pala puro seafood kasi tubig alat yung tubig tabang yung tilapia. Kari, mama, sarap. Sarap? After yung tilapia. Kailangan yatang gupit-gupitin to. Yung yung puset. Tapos syempre meron tayong malamig na beer. Cheers. Medyo tayo sinamit ako dito kasi nga. Time check 10:30 ng umaga. Maaga naman kami nagising kaso sa hindi malamang kadahilanan ako ay nagkasinat. Kaya hindi kagad ako nakatayo. Minom na lang ako ng Biogesic. Okay naman ako. Pero ito yung place ng Peace and Nature Farm Resort and Campsite. Solo namin yung pinaka-camping area. Maliban doon sa parking area doon banda kasi nga may mga umupa ng villa. Pero dito kung saan ka pwede maglatag ng tent solo namin. So masarap yung buong gabi namin. Nakapag-chill kami ng sobra-sobra talaga. At babalikan namin to at plano namin magstay ng 2 days sa susunod kasi nga may naman may kuryente naman. So baka magdala na rin kami ng ibang mga gamit like speaker siguro. Since hindi nga siya crowded, pwede kami mag-ingay ng konti, di ba? Pero syempre kapag if ever na sa susunod may kasama kami, hindi naman kami mag-iingay ng syempre. Dapat respeto pa rin sa mga kapwa campers kung sakali. So ito ulit yung buong campground. Ang lawak ko. Kasi ito, may pwesto pa dito. Kung sakali naman din na magmo-moto camping, maraming puno doon banda na may silong. Ayan na kahit tent nga lang ilagay mo okay na kahit hindi ka na mag-owning. Ayan yung mga pwesto dyan. Puro puno, grabe, solid. Hindi lang kami nakapwesto dyan syempre kasi hindi kakasya yung sasakyan.
Tapos andito yung pinakamalapit na outlet, kaya dito kami pumesto. Napakita ko sa inyo guys yung outlet. Tapos dahil yung extension namin maikli, pinahiram kami nung caretaker. Eto. Ayan yung outlet. O, diba? Tapos extension papunta dun sa tent. Medyo magulo na lang yung aming setup nyo kasi nag-start na ako magligpit. Mga bata nag-swimming ulit, tapos si Mrs. naghugas ng pinagkainan. Ako naman nakatoka sa unti-unting pagliligpit. Pero yun, ganda. Another solid campsite na naman ang ating na-discover at napuntahan. All goods, highly recommended. So ngayon, dadako naman tayo sa pinakamalungkot na part ng camping, ang pagliligpit.